Kaya kailangan kausapin na natin ang ating trio tagapayo. Dito po kayo sa ating trio tagapayo makinig ng mabuti para sa ating mga bisita, no? Para talagang mas maintindihan natin ano ang maitutulong natin sa pamilya ni Nanay Edna at Tatay Richard. Dr. Love June Banaag. Sa Biblia, merong sinasabi, spare the rod and spoil the child. Ibig sabihin dito, disiplina ang kailangan ng mga bata. Pag-upo pa lang natin dito, itinanong ko na kay Doktora dahil siya ang nandiyan sa specialty na ganyang field. Doktora, meron bang ipinapanganak na bata na talagang natural nang matigas ang bungo, matigas ang ulo? Meron bang batang ganon? Sabi niya, wala. And I believe her. Kasi walang ginawang masama ang Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos, maganda. Kaming mga magulang ay nandito sapagkat ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa amin. Merong pagkakataon na ang mga magulang may pagkukulang ng pagpapalaki, ng disiplina. Baguhin natin yan. Okay, puntahan natin itong dalawang ito. Renante, sabi mo napapagalitan ka pa ng tatay mo? Sa edad mong 28, mahiya ka sa sarili mo. 28, kulubot ng balahibo sa katawan mo. Pwede ka nang makabuntis. Pinapagalitan ka pa ng tatay mo, something must be wrong with you. Huwag mong ibalik sa kanya. Kaya siya nagagalit. 28 anyos ka na, hindi ka na dapat pagalitan. Alam mo na dapat ang ginagawa mo. Reynalyn, wala ka na rin makitang maganda ng ginawa ang magulang mo sa'yo. Dahil hindi nagmi-meet doon sa expectations mo. Naiipit ka, wala yung freedom na hinahanap mo. Kasi yung freedom na hinahanap mo, hindi maibigay ng magulang mo sa'yo kasi wala pa sa panahon para bigyan ka ng freedom. Look at yourself now. Sabihin mo sa akin kung maipagmamalaki mo sa mga magulang mo, ilan po ang anak ng anak nyo? Tatlo. Iba-iba ang ama? Apo. Dalawa po. Magkaiba po tatay. Dalawang bata. Isang tatay. Tatlong bata, dalawang tatay. Tatlong bata, dalawang tatay. May pagmamalaki mo ba? Opo. May pagkakataon sa buhay natin, nagkamali tayo. Okay? Pag-aralan natin, baka po pwede nating mabago. Di ba? Indikasyon lamang ito, Reynalyn, na mali pa yung mga diskarte mo. Hindi ka pa luto. Hindi ka pa po pwedeng magkaroon ng independence kasi napatunayan mo na kulang pa. Kung ang gagawin mo, isasabit niyong dalawang magkapatid ang sarili niyo sa authority ng inyong magulang, baka mabago pa kayo. At your age, hindi na kayo dapat minumura. Yun lang, nakakahiya na. Sa batas natin, meron tinatawag na Republic Act 7610. Ang title nun For the Special Protection of Children. Bawal na po yung tinatawag na physical punishment, yung corporal punishment. Meron rin tayong isa pang batas para sa iyo naman, Reynalyn. Yung feeling mo na mas masaya ka sa labas, may boyfriend ka, hindi ka pwedeng nag-iisa na wala kang love sa buhay. Tawag doon, can't live without, no? Lagi kang naghahanap ng boyfriend or tatay or isang palagay mo nagmamahal sa iyo. Ang tawag doon, battered woman syndrome. Meron din tayong sa batas na gano'n, ano? Miski na hindi kayo mag-asawa, psychologically, parang naaapi ka. Iniisip mo na, kasi ang domestic violence, hindi lang mag-asawa o magkasama, pwede ring in a dating relationship. Ang tawag doon, domestic violence law. Tayo mga kababaihan, iniisip natin na hindi tayo kumpleto pag wala tayong kasamang iba na siguro hindi mo na-feel yung love sa family, no? Sa family naman, alam mo, meron akong story. Kung maraming estudyante na nalalagpak
sa isang subject, sino may kasalanan? Ang teacher. Kung isa o dalawa lang ang lumalagpak sa eskwelahan, that means yung estudyante ang may kasalanan, hindi nag-aaral. Pero kung buong klase o halos buong klase lumalagpak, sino may kasalanan? Yung teacher. Ngayon, tanungin ko, sa mga anak ninyo, lahat ba sila rebelde? Yung 4 lang po ang ganyan. 4 sa 5 ang ganyan. Yung isa po, hindi po siya ganyan. Yung bunso ko. O edi, 4 lang po. sa example ko, maraming lumalagpak. Ibig sabihin, ang may kasalanan doon, yung teacher. Sa pamilya nyo, kung mas maraming rebelde, 4 ang anak ninyo, sa 5 ay rebelde, tignan nyo na yung sarili nyo. Baka may mali sa ginagawa ninyo, hindi na masaya ang bahay. Hindi ba dapat home sweet home yan? Hindi na home sweet home yan. Mas gusto pa niyan lumabas o mas gusto pa niyang hindi na magising, matulog muna. Hindi ba? Kasi hindi na masaya. It's not too late. Wow! Ngayon naman, dumako tayo kay Dr. Camille para sa karagdagang mensahe. Siguro, dapat nating isipin, pwede namang baguhin kung ano man yung namana nating hindi maganda. Tulad ng pag-iinom ng alak, ang pagsusugal. Kasi may mga genetic predisposition yan. Kaya sana maintindihan mo, Renante, kahit na magkasabay kayo ng iyong ama na umiinom, hindi ibig sabihin mamanahin mo through and through na ipapasa mo rin sa iyong mga anak na manginginom ka din at matuto ka na kahit na sabihin mong uminom ka, alam mo, hindi kayo nakailangang tamarin. Kasi hindi ko maintindihan na ang iniisip mo, hindi ka magigising at ayaw mong magtrabaho, especially pag 28 years old ka na. Alam mo, kung tutuusin, may mga tao na sinasabi, kailan mo unang, kahit hindi ka hindi ka ganong karunong, pero yung masipag na tao, pag tinatanong kung paano nagiging successful, kailan mo unang nakuha yung nakasweldo ka ng 1 milyon? Yung ibang mga bata, sasabihin, at the age of 22, meron na silang 1 milyon or higit pa dahil sa pagiging masipag at marunong sa buhay. Sana maisip nyo na ganon. Huwag nyong sasabihin na sana hindi na lang ako pinanganak ng nanay at tatay ko dahil ganito silang kahirap. Ang pagiging masipag at pagiging maayos sa buhay, hindi yun dahil sa mga katulad na sasabihin nyo yung mga anak nyo ganyan. Maraming salamat, Dr. Camille!